Hi guys! Ngayon, dito na tayo sa mga example natin para sa ating simple curve, 'di ba? So, ngayon meron tayo nitong sample number 1, the angle of intersection of simple curve is 60 degrees and its radius is 320 meters. So, sa akin, kapag nagsosolve ako guys, kailangan nyo is, So, ang kailangan nyo dyan is isulat yung mga given. So, we have our radius is equal siya sa 320 meters. And our degree of angle of intersection, or that will be our I, is equal to 60 degrees. Ngayon, hanapin daw natin si tangent distance. So, mag-draw lang tayo ng ating curve. Just to imagine, no? Yan, then yan. So, this is our radius. And this is our I. And then, yung pinapahanap niya is ito. Yung T. So, again, hatiin ko lang yan. So, I will have this triangle. Yan. So, ano ba yung mga pinapahanap niya? So, the external ordinate, middle ordinate, and then the tangent distance. So, this is our tangent distance. So, kapag hinati natin yan, kanina, sinabi ko na, I all over 2. So, this is the radius. So, to solve for tangent, so, gagamit tayo ng tangent. So, for A, so, gagamit lang tayo ng our T. Ang formula natin dyan is, meron tayong formula base, no? So, ang gagawin natin dyan is dito, tangent I all over 2. Sa tangent distance, gagamit tayo ng tangent. So, tangent I all over 2 is equal to T all over R. So, we can solve the distance T. Or pwedeng R tangent I all over 2 is equal to T. So, this is 320 tangent 60 all over 2 CT. So, just put it in the calculator. We will have the distance T is equal to 184.752 meters. So, yun. Nasolve na natin yung isa. So, next natin is our external ordinate. Or this is the, di ba? R plus A ito. So, we will have just use so this is hypotenuse and this is the cosine. So, that will become cosine I all over 2 is equal to R all over R plus A. Actually, pwede na nating isolve yan, no? Just put that in calculator. Cosine 60 all over 2. Alpha equals, R natin is 320 all over 320 plus alpha x or our E. So, pinalitan lang natin. So, pwede naman din yung E, guys. Yan. Pero, lagyan nyo siya ng comma alpha E. Yan. So, yan. Shift solve. Ano daw yung value ni E? So, dito guys, kung para hindi kayo matagalan, so, yung E is shorter than the radius. So, siguro mga 100 na lang yung kung natin dyan. So, that is 49.50 or 504. So, that is our distance E. 49.504 meters. So, no, gagamit lang kayo ng shift solve. Or, pwede din yung E is equal to R. And then, second yan, di ba? Second, I all over 2 minus 1. So, mangyari dyan is, so that is 320. So, sige, sulat ko. 320, 1 all over cosine 60 all over 2 minus 1.
Yan, 320 times 1 all over cosine 60 all over 2 minus 1. Yan. So, we come up with the same answer. So, lastly, ang isosolve natin yung middle ordinate. So, doon sa middle ordinate natin, or the m, no? Yan is, nandito yan sa point na to. So, this is, if you still remember, this is r minus m. So, using that, so dito, that is, that is, r natin is our hypotenuse. Gawa lang ako ng mas panibago para mas makita ninyo. So, this is r minus m. This is our r. This is the right angle. So, this is I all over 2. So, this is adjacent and then this is hypotenuse. No? So, adjacent tsaka hypotenuse, ang gagamitin natin ay, so, that is cosine. Cosine theta is equal to adjacent all over hypotenuse. So, we will have cosine I all over 2 is equal to, our adjacent is r minus m all over r. So, again, pwede nyo nang isolve si m gamit nyan. We will have the answer. So, that will become, sige, ilagay muna natin yung mga values niya. So, cosine 60 all over 2 is equal to 320 minus m all over 320. So, that is cosine 60 all over 2. So, alpha equals 320 minus alpha x over 320. So, shift solve. So, gupagin lang tayo ng values. So, sabihin natin 100. So, that is 42.872. Yan, meters. So, yan. Nasolve na natin yung mga kailangan natin. So, ganyan lang yung sa pagsasolve natin sa ating simple curve. So, yun pala guys. Pwede nyo na tong skip kasi meron lang akong gustong ituro na yung ginagawa ko sa pagsasolve, no? During my review days. Ito kasi yun guys. Ito kasi yung gamit ko kasi dito sa emulator is 991ES. Pero kasi sa Canon, no guys, sa Canon kasi, pwede kang mag-store sa may mga numbers. So, pwede kang mag-store dito sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ano yung advantage or ano ba yung ginawa ko para magamit yun, no? So, halimbawa dito guys, so, alam ko na meron akong radius. So, siguro, lagay ko lagi si radius sa aking y. So, store ko siya sa y. Yan. So, this is an y. Nasa y siya. And then, yung I ko is, store ko siya sa, sabihin ko nasa lang sa m. Yan. So, bilugan ko siya, no? So, ngayon, kung gusto kong ma-solve ito, so, that will become, this one is tangent I all over 2 is equal to t all over r. If gusto ko na magsosolve na ako agad, so that will become tangent, no? M all over 2 is equal to t all over y. Yan. So, kapag alam ko na yan, ito. So, pwede ko na siyang i-solve, no? So, na-save ko na ba yung 60? So, hindi pa. So, store natin siya sa m. So, ngayon, meron tayo gawin lang natin yan. So, we will have tangent alpha m all over 2
and then, so t. So that is the unknown, x, then alpha y. So shift solve, then, what's the value of m? 60. What's the value of y? 320. Yan. So we have our t is equal to 184.752. So yan. So halimbawa, kung gusto kong gawin dito, so we will have cosine, that is m all over 2 is equal to y all over y plus e. So ano bang ginagawa nito? Bakit mas gusto ko siya sa store? So yung 320 kasi, yan, pipindutin mo yan, that is ilang points yan, di ba? Ilan yan? So that is 3, no? Ngayon, yung kapag ilalagay mo kasi tong y, so ilan yung gagamitin mo na buttons, di ba? Alpha and then cy, di ba? So dalawa lang. So that saves you siguro milliseconds. Di ba? Sir, parang no difference. Or wala naman, di ba? Kasi alpha y tapos 320. Di ba? So yun if ganito lang, maiksi lang. Pero what if sa mga, halimbawa, meron kayong radius, guys, no? What if meron kayong radius na hindi siya sakto? Halimbawa, 120.415. Ganun. So humaba na siya, no? So yan, kaya ini-store ko siya diyan para lagi ko na siyang gagamitin, no? So yeah, that is, sabi ko nga dito, cosine alpha m all over 2, and then alpha equals, so and then alpha y all over alpha y plus alpha x, or yung unknown. So shift solve mo lang yan, 60, 320, solve for x, yan. So we have our e is 49.504. And lastly, gawin mo lang din dito ulit, guys. So that is, ito, tingin ka dito. So cosine m all over 2 is equal to y minus m all over y. So solve for m tayo. Yung m na nabilugan, guys, yan yung yan yung I natin. So, wala kasing I dito. Sige. So, solve natin. So, we will have cosine alpha m all over 2 alpha equals alpha y minus m or x, that's unknown, all over alpha y. So, shift solve, we will have the answer. Boom, 42.872. Yan. So, dito kapag nag-subscribe kayo sa aking channel, guys, tuturuan ko kayo ng mga ganito, no? Yung mga, halos ganito kasi yung ginawa ko talaga. Yung pag-store sa mga, sa mga numbers, sa letters. And, yeah. Alam ko na magiging helpful ito sa inyo, guys. I swear, magiging helpful ito. So, sige, hanggang dyan na lang muna. So, if natuto kayo, guys, subscribe na kayo sa aking channel, no? And give that like, and then, kung nakatulong to sa inyo, share nyo din sa mga kaklase ninyo. So, sige, hanggang dyan na lang muna. Goodbye.